Noong ikatatlo ng Enero, 1934, isinilang ang isang Genoveva Alvaro Feria sa Rangayan Muñoz, Nueva Ecija. Pangatlo siya sa 10 magkakapatid. Ang palayo niya ay bebang, subalit naging sakitin noong bata pa, kaya naman naisipan ng matatanda na magpatayo ng itlog sa plato. Nagan Tisirok Plato. Sabay sambitang pangalan, Titay, presto, ang itlog ay tumayo. Ito na ang nakatagnang palayaw ng inang Titay. Simula noon ay naging maayos na ang kanyang kalusugan. Sa edad na 20 anyos, siya ay kinasal kay Rodolfo Magpayo. Nagkaroon sila ng 8 anak, ngunit sa kasamang palad, isang anak na batang lalaki ang pumanaw dahil sa sakit. Pagtitinda ang numero 1 hanapbuhay ni Inang. Napapaikot niya ang maliit na puhunan sa paglalako ng mga paninda katulad ng mani, putong pakwan, balot, sa malamig at iba pa. Naranasan din niya magtinda ng gulay, magtanim ng palay, bawang at sibuyas, at gumapas ng palay. Napakasipag ni Inang at napakamadiskarte sa buhay. Kaya kahit mga bungang tanim sa bakuran ay kanyang nabibenta. Kahit grade 2 lang ang tinapos, ay napakatalas ng isip, lalo na sa larangan ng pagtitinda at matematika. Hindi mo siya magugoyo pagdating sa kwentahan ng pera. Sa kasalukuyan niyang edad, ay ginagampanan niya ang pagiging kahera sa tindahan, pinapatakbo ng bunsong anak at ng kanyang manugang. Hirap man sa buhay, ngunit ito ay kanyang kinaya. Siya ay nagsumikap ng husto, naging matapang at malakas, lalong-lalo na't dumating ang panahon na siya na din ang tumayong ilaw at haligi ng tahanan. Habang lumalaki ang mga anak, mas lalong lumalaki ang gastusin. Dahil sa wala na siyang katuwang sa buhay, may pamilya, dumating ang panahong kinakailangan ni Inang ipakukup sa mga kamag-anak ang ilan sa mga anak niya. Sa murang edad ng mga anak, kinakailangan na nilang magbanat ng buto, lalo na ang panganay na lalaki na higit na naging katuwang ni Inang sa paghahanap buhay. Magkalayo man sila ng iba niyang mga anak, na natiling masigasig si Inang Titay dahil sa hamon ng buhay. But wait, there's more. Masarap siyang magluto. Na-survive ni Inang ang war, World War II. At taong 2019, dumating ang pandemya. Sa loob ng 2 taon, kahit na mahina ang kanyang kalusugan, na-survive niya ang COVID-19. Ang pagmamahal ni Inang Titay ay hindi matatawaran, sagad hanggang buto at tagos sa puso. Inang, maraming salamat sa di matatawarang sakripisyo, disiplina at mga pangaral. Ikaw ang aming inspirasyon upang patuloy na lumaban sa anumang hamon ng buhay. Panalangin namin sa araw-araw na ikaw ay palaging masigla para mas matagal pa namin kayong makasama at mapasalamatan. Mahal na mahal namin kayo, Inang Titay.